Kabanata 741. Kung sakaling babalik si Mommy, mamahalin at paprotektahan mo ba siya? Tanong ulit ni Robbie. Of course I will, walang pag-aalinlangan na sagot ni Zachary. Then he asked curiously, bakit bigla ka na lang nagtanong? Wala lang, maikling sabi ni Robbie. Ayaw niyang sabihin kay Zachary ang kahit ano nang hindi kinukumpirma ng sarili muna. Sige, maghilamos ka at bumaba para makita si Lolo. Sabay tayong kakain, pagtatapos ni Zachary, at tinatapik ang maliit na ulo ni Robbie. Okay, masunarang tumanggo si Robbie. Bumalik si Zachary sa sariling silid at nagpalit ng damit, at naghahanda na samahan ang kanyang pamilya sa hapunan. Pagkatapos, lumitaw si Ben na may ulat. Mr. Knock, ipinaalam sa amin ng ospital na si Miss Blackwood ay nagising na. Okay, pag-amin ni Zachary. Bibisitahin natin siya mamayang gabi. Pagdating ni Robbie sa silid ni Henry, nadatnan niya si Henry na nakaupo sa isang wheelchair, na nakatingin sa labas ng ulan. Siya ay nakatingin ng lubos na malungkot. Mr. Robinson, maging mabuting bata at dalhin itong tasa ng mainit na tsaa sa iyong lolo. Sabi ni Spencer na bamulong na naglalagay ng umuusok na tasa sa mga kamay ni Robbie. Okay, sabi ni Robbie. Lumapit siya kay Henry, at mahinang tinawag, Lolo. Nanatiling hindi gumagalaw ang matanda. Tumawid si Robbie sa kanyang harapan, pagkatapos ay inulit sa mas malakas na boses, Lolo. Sa wakas ay natauhan na si Henry. Nakatuon ang mga mata niya kay Robbie, at saglit na nataranta. Tapos si Henry ay tuwang-tuwa na niyakap si Robbie, Robbie, bakit ka nandito? Para bisitahin ka, sagot ni Robbie, sabay abot kay Henry ng tasa ng tsaa. Inumin mo ito, Lolo. Sure, sure. Natuwa si Henry. Kumuha siya ng isang malakas na lagok mula sa tasa at bumulalas, kahanga-hanga, kahanga-hanga. Lolo, ginagawa ko ang aking mekanikal na kalapati ngayon. Medyo apurado ito, kaya maaaring impolite sa'yo. Huwag kang magalit, malumanay na paghingi ng tawad ni Robbie. Hindi. Tinapik ni Henry ang ulo ni Robbie, tinitigan siya ng mabuti. Robbie, you can tell me anything. If you're na malungkot, ilabas mo. Maaari kang makipagtalo o makipagdebate kay Lolo, walang problema. Huwag mo lang itago sa sarili mo, okay? Got it, pasasalamat na sagot ni Robbie. Napakabait talaga sa akin ni Lolo. Ano pa ang mahihiling ko? Let's have dinner together. Daddy's back. We can all eat together as a family, deklara ni Robbie, at hinihila ang mahinang kamay ni Henry. Sure, sure. Tumango si Henry. Lolo, may biglang sumigaw mula sa labas ng kwarto. Agad namang tumakbo sina Jamie at Ellie. Biglang naging masigla ang silid dahil sa nasasabik na pag-aaway nina Jamie at Ellie kung sino ang makakausap sa lolo nila muna. Oras na para kumain. Naghanda si Mrs. Ralston ng maraming masasarap na bagay para sa atin ngayon. Nagpiga pa nga ng juice si Daddy para sa atin. Ha, gaano kahirap magpiga ng juice? Nakangiting sagot ni Henry. Lolo, hayaan mo akong tulungan ka. Anunsyo ni Robbie, na kinuha ang hawakan ng wheelchair. At hahawakan ko ang tasa para sa iyo. Dagdag pa ni Jamie sabay kuha ng nasabing item. Kukunin ko ang kumot mo. Determinado na hindi magpatalo, kinuha ni Ellie ang kumot at tinakpan ang mga binti ni Henry kasama nito. Pinalibutan ng tatlong bata si Henry, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Tila lumipas ang oras, at ang bahay ay umalangaw-ngaw sa init at kagalakan noong unang panahon. Nakakagutom ka pa rin ba sa atensyon kahit nasa edad na ito? Tanong ni Zachary, kahit magsalita siya. Humakbang na si Zachary at hinila ang isang upuan. Dahan-dahan pinapasok si Henry sa kanyang gulong sa lugar niya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Panunuyang sabi ni Henry na may kislap sa kanyang mga mata. Habang umuupo si Jamie sa kanyang upuan, likas na binuhat ni Zachary si Jamie sa kanyang upuan. Naguguluhan si Jamie at sinabi, Daddy, lumaki na ako. Hindi na ako bata. You'll always be Daddy's little boy. Sabi ni Zachary, na tinatapik ang tuktok ng kanyang maliit na ulo. Lumipat siya sa kay Robbie. No need, Daddy.
I can handle myself, sabi ni Robbie, at nagmamadaling umakyat sa kanyang upuan. Natigilan si Zachary. Si Ellie, gayunpaman, ay umiwas at umiyak, Daddy, kunin mo ako. Kahit gaano pa ako katanda, palagi akong magiging baby mo. Napakabait mong bata, Ellie. Lumingon si Zachary sa kanya, na natutuwa. Matagal na panahon na mula nang marinig ng bahay ang ganoong kagalakan na pagtawa, lalo na ang masayang satsat na iyon na nanguna sa hapunan noong gabing iyon. Sa nakalipas na 2 taon, tuwing dadating si Henry, nagdadahilan si Zachary para magtrabaho. Si Robbie ay nanatiling malayo at malayo. Sina Jamie at Ellie lamang ang patuloy na nanatiling mabuting nakikipag-ugnayan kay Henry. Sa paglipas ng panahon, hindi na bumisita si Henry. Si Henry ay lumipad lamang pabalik mula sa M-Nation sa pagkakataong ito upang ipagdiwang sina Jamie at Ellie na magsimula ng elementarya. Mas lalo niyang pinaghirapan sa pagkakataong ito na kilalanin ang mga bata at umaasang maresolba ang tensyon sa pagitan nila ni Robbie. Ibinigay ni Henry ang lahat maliban sa nawala. Siguradong hindi niya inaasahan na mangyayari ang gabing ito. Sa gayon ay labis siyang natuwa. Naniniwala si Henry na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. At the same time, siya ay nagsimulang magkaroon ng pag-asa para sa hinaharap. Wish ni Henry na maging matatag ang kasal ni Zachary habang nabubuhay pa si Henry. Yung tatlo nakikilalanan ng mga bata si Cynthia, at lahat sila ay magsisimula sa kanilang bagong buhay. Pagkatapos ng hapunan, nang lumabas ang 3 bata sa hardin, nilingon ni Henry si Zachary, at sinabing, Cynthia's awake. Samahan mo akong bisitahin siya sa ospital mamaya. I'll go. You've been up and about for the whole day. Magpahinga ka sa bahay, sagot ni Zachary. Walang pag-aalinlangan si Zachary sa pagpunta ngunit naisip na medyo awkward na samahan si Henry. Mabuti rin, sabi ni Henry, na bumantong hininga. Ayaw niyang magmukhang masyadong mapagmataas kay Zachary nang maglaon, at natunaw na ang yelo sa pagitan nila. Sasamahan ko ang mga bata dito. You go and visit Cynthia. Okay, kumaway si Zachary sa mga bata at umalis na. Habang nasa daan, nakatanggap ulit ng tawag si Zachary mula kay Luis. Napangisi si Zachary nang makita ang numero at kumikislap na kumikinang sa kanyang telepono ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumagot. Ano na ngayon? Zachary, I am just about to meet Charlotte. Kinakabahan ako. Ano ang dapat kong sabihin kung tatanungin niya ako tungkol sa kung anong nangyari kagabi? Ang nag-aalalang boses ni Luis ay nanggaling sa kabilang linya. Si Luis ay tulad ng isang mahiyain na schoolboy na hindi kailanman nakaranas sa pag-ibig, at palaging tumatakbo kay Zachary para sa kaunting payo. Kailangan ko rin bang ituro sa iyo ito? Hindi nakaimik si Zachary. Bakit hindi ka nalang mag-make up an excuse? I've thought of one. I am going to say dinala ako ng mga kaibigan ko niyan at pinilit ang isang babae sa akin. Wala akong choice. Naputol ang plano ni Luis. Bakit mo pa ako tinatanong? Matipid na sabi ni Zachary. Ngunit tinanong niya ako kahapon kung sino ang nagdala sa akin doon. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo? Tanong ni Luis ng maingat. Kaya ito ang pinangungunahan ni Luis. Bahala ka, you can tell her if you want, madaling sabi ni Zachary. Magiging tapat ako sa kanya kung gayon, nagpa siya si Luis. Noong tinanong niya ako kahapon, hindi ko magawa na tama na ibenta ang isang kapatid sa likuran niya. Kailangan ko munang tanungin ka. So ipagbibili mo ako sa harapan ko. Ganti ni Zachary. Well, nauutol na sabi ni Luis. Sige, bahala ka, sagot ni Zachary. Binaba niya ang telepono. Walang mababakas na ekspresyon sa kanyang mukha upang ipahiwatig na mayroong mali. Mr. Knock, bakit hindi mo hiniling kay Sir Luis na ilihim ito? Kung malaman ni Miss Lindbergh na ikaw ang isa na nagdala sa kanya doon, hindi ka ba niya maiintindihan para sa isang player? Pumasok si Bruce. His reserbasyon ay maliwanag. She's already misunderstood me enough. Once more won't make a difference, panunuyan ni Zachary. At saka, kahit na hindi sabihin sa kanya ni Luis, hindi mo ba naisip na hindi malalaman ni Charlotte sa kanyang sarili?
Wala siyang nakuha mula sa sultry night, sabi ni Bruce, na nag-iisip. Ako lang ang kilala ni Louis sa H-City. Maliban sa akin, sinong maglalakas loob na dalhin siya sa isang nightclub? Sino pa ba ang makakaakit sa sultry night para pagtakpan ang nangyari sa private room? Pantay na sabi ni Zachary. Ang bait ni Charlotte, tiyak na naisip niya iyon. Totoo yan, sabi ni Bruce, na tumango. Pero hindi ka ba nag-aalala tungkol sa date ni Sir Louis at Miss Lindbergh ngayong gabi? Ano ang dapat ipag-alala? Malamig na sumama muli si Zachary, na nakataas ang isang kilay. Ganap ang babaeng iyon na hindi nagpaparaya sa anumang uri ng pagkaligaw sa kanyang mga relasyon. Kahit ako ang nagdala kay Louis doon, hindi nagagawa ni Louis ang ibang babae kung talagang nagpasya siyang maging tapat. Siya ay sumuko sa tukso at sa huli ay nahuli niya. Walang kinalaman sa akin iyon. Naiintindihan ko. Tumango si Bruce bilang realisasyon. Gayunpaman, nagulat ako, na handa si Charlotte na makilala si Louis, sabi ni Zachary. Si Zachary ay mukhang walang pakialam ngunit nag-aalala sa loob. Ang Charlotte na kilala niya 2 taon na ang nakakaraan ay isang ganap na panatiko tungkol sa katapatan sa isang relasyon, lalo na sa lalaki. 2 taon na ang nakalipas, at si Charlotte ay nagbago mula sa isang inosente, walang muwang na babae tungo sa isang malamig at mapagmataas na babae. Katulad pa rin kaya ng pananaw ng dominanteng babaeng iyon ang sweet na babae noon. Si Zachary ay hindi naglakas loob na sabihin para sigurado. Sa totoo lang, ang katotohanang pumayag pa si Miss Lindbergh na makipagkita kay Sir Louis ay sapat na patunay na siya ay hindi siya mahal, pagsusuri ni Bruce. Kung mas maraming pagmamahal ang nararamdaman mo para sa isang tao, hindi ka gaanong tinatanggap na maging ganyan ang ugali. Sa tingin mo ba nalampasan niya talaga ito sa loob ng isang araw? Hindi niya siya mahal. Iyan ang akma, sabi ni Zachary sabay buntong hininga. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi pa rin siya makakasama sa kanya, patuloy ni Bruce. Miyembro si Sir Louis ng royalty ng F-Nation. Ang Lindbergh Corporation ay nililinang ang malapit na ugnayan sa F-Nation. Isang kasal. Ang alyansa para sa mga relasyon sa negosyo ay hindi naririnig. Agad na nagdilim ang mukha ni Zachary. Ang Miss Lindbergh na nakikita natin ngayon ay hindi na ang Miss Wind na kilala natin, ngunit isa pang tao sa kabuuan, si Bruce sabi nito, lubos na nalungkot sa lumalalang sama ng loob ni Zachary. Siguro sa paglipas ng panahon, love has taken a backseat sa politika para sa kanya. Napaka-posible. Tumahimik ka. Sigaw ni Zachary, pinaikli ang mga pagmumuni-muni ni Bruce. Agad niyang kinuha ang kanyang phone at dinial si Louis. Zachary, naguguluhan na sagot ni Louis. Nasaan ka? Hiling ni Zachary bilang kapalit. Nasa isang restaurant ako dito sa South Sea, ano ang tawag dito? Seacrest or something like that. Saktong pagkasabi ni Louis ng pangalan ng restaurant, binaba na ni Zachary ang tawag. Paglingon sa kanyang tsuper, siya ay nagutos sa Seacrest Restaurant. Sure, sagot ng tsuper, agad na inikat ang sasakyan. Napailing si Bruce. Mr. Knock, ikaw ba? Tama ka, sabi ni Zachary, pinikit ang kanyang mga mata. Kinalikot niya ang wedding band sa kaliwang kamay. Kung she's really changed that drastically and is going to get together with Louis for a marriage of kaginhawahan, kung gayon saan ako maghahanap ng isang ina para sa mga bata? Walang maisagot si Bruce. Isinusumpa niya ang sarili dahil may sinabi na naman siya. Ipinangako nila kay Henry na pupunta sila sa ospital at kinumpirma pa ito sa Blackwoods. Gayunpaman, nakikipagkarera sila ngayon patungo sa isang seaside restaurant. Magagalit ang matandang Mr. Knock. Napaisip si Bruce, at napangiwi sa sarili. Ang isa pang pag-iisip ay mabilis na sumunod sa mga takong ng isang iyon. Biglang naalala ni Bruce ang babala na inilabas lamang ni Henry noong umagang iyon. Nagbanta siyang aalisin ang susunod na taong nagtago ng anumang mga lihim mula sa kanya sa labas ng pamilya Knock ng buo. Nanginginig sa pag-iisip, mabilis na itinuro ni Bruce, hinihintay pa tayo ng Blackwood sa ospital. Tsaka inutusan na kami ni Mr. Henry na bisitahin si Miss Blackwood sa ospital.
Kung bigla kang magbago ng isip mo, di ba? Pwede tayong pumunta sa ospital mamaya, dismissive na sabi ni Zachary, sabay tingin sa kanyang relo. Sabihin mo sa kanila na gagawin natin na pumunta mamaya. Ito, magsasalita na sana si Bruce, pagkatapos ay nahuli ang sarili ng binalingan siya ni Zachary ng malamig na tingin. Ibinaba ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon, at malumanay na tumugon si Bruce, sige, nakuha ko. Kaya tinawagan ni Bruce si Taylor, na binanggit ang mga kagyat na bagay na kasalukuyang nagpapaantala sa kanila. Paninigurado ni Bruce sa kanya na siguradong pupunta sila doon mamaya. Sa telepono, nag-aalalang sinabihan sila ni Taylor na huwag mag-alala. Si Zachary ay dapat mag-focus sa kanyang sariling mga bagay na unahin. Binaba ni Bruce ang telepono na may pagbibitiw sa mukha. Samantala, si Zachary naman ay determinado sa pag-uudyok sa tsuper na magmaneho ng mabilis hanggat kaya niya. Sure, tumango ang tsuper. Lumipad sila patungo sa Seacrest Restaurant. Samantala, nag-text si Luis kay Zachary ng ilang mga naguguluhan na mga text. Bakit ngayon mo lang ako tinawagan? Hindi ka pupunta para hanapin ako, di ba? Mas mabuti pang hindi ka na pumunta para hanapin ako. Nakikipag-date ako kay Charlotte, huwag mo kaming istorbohin. Nandito siya, hindi na ako sasagot. Huwag mo kaming istorbohin. Tinapos ito ni Luis gamit ang isang larawan. Ang restaurant ay isang maaliwalas, intimate affair. Nagkalat lahat ng mga rosas at mga lobo na hugis puso sa paligid. Si Luis, nasa gitnang entablado, ay nakasuot ng puting tuxedo na lalong nagpamukha sa kanya na mag-ara at nakikilala kaysa karaniwan. Si Luis ay nakangiti pa ng kaakit-akit sa camera na may ganoong uri ng ngiti na gagawin ng hindi mabilang na mga babae na siguradong mahuhulog. Sa kabaligtaran, si Zachary ay nakasimangot, at ang kanyang mukha ay nagdilim habang nakatitig sa larawan at tinanong si Bruce. Tignan mo lang ang mukha niya. Sa tingin niya napakagwapo niya at lahat ng iyon, ha? Nawalan ng masabi si Bruce at tumingin kay Zachary na medyo sunod-sunuran. Nagseselos ka ba? Mr. Noct, maaari ko bang ipaalala sa iyo na siya lang ang iyong kaibigan? Totoo naman na si Zachary ay naging aloof at mayabang mula pagkabata. Ang hindi lapitan ng ugali niya na iniwan siya ng napakakaunting mga kaibigan, at dahil doon, si Luis lang ang tunay niyang kaibigan. Si Luis ay mas bata ng 2 taon kay Zachary. Mula sa murang edad, siya ay maingat na protektado at sobrang layaw. Kaya naman, lumaki siya sa isang mahigpit na sambahayan, kung saan mayroong lahat ng uri ng mga patakaran na ipinataw sa kanyang buhay, pag-aaral, at maging sa kanyang mga social circle. Siya ay pinalaki sa kastilyo at bihirang ginalugad ang mundo sa labas. Lahat ng kilala niya ay ang marangal at kilalang tao mula sa mataas na antas ng lipunan. Dahil sa mga salungatan ng mga interes, ang iba mula sa maharlikang pamilya ay medyo nagpaplano laban sa kanya. Bukod doon, ang ilang mga negosyante ay masyadong mersenaryo at mapanlinlang, at hindi talaga kaya ni Luis na makisama sa kanila. Kaya, si Zachary lang ang talagang mapagkakatiwalaan niya. Kahit medyo nagpakita siya na malayo, hindi niya kailanman balak laban kay Luis kahit man lang. Bukod, sila ay tulad ng 2 poste sa dualismo. Habang ang isa ay tahimik, ang isa ay malawak, sila ay magkaiba tulad ng yelo at apoy. Gayunpaman, kasabay nito, ang nakasisilaw na polarity sa pagitan nila ay komplementaryo din. Kaya naman, sa mga antas, isang panla ng pagkakaibigan ang lumago sa pagitan nila. At ikaw, Mr. Noct, ay ang kanyang tanging kaibigan, dagdag ni Bruce. Napakunot ang noo ni Zachary dahil sa pagtataka. Anong ibig mong sabihin dyan? Palagi kayong nag-aaway. It makes me wonder kung kayo nga, siguro. Bruce. Pinutol ni Zachary si Bruce at taimtim na tinanong, alam mo ba kung bakit palagi akong nag-aayos na magtrabaho ka sa labas? Dahil ba hindi ako isang makinis na nagsasalita tulad ni Ben? Si Bruce mismo ay curious din dito. Dumating siya sa pamilya Noct kasama si Ben, at pareho na nagsimula silang magtrabaho kay Zachary mula noon. Gayunpaman, palagi siyang nakaistasyon sa labas,
at si Ben ay parang laging nakakasama ni Zachary. Nabalian siya, ngunit kadalasan ay hindi nakakainggit ang kinalabasan. Sa kabilang banda, maaaring pakiusap ni Ben na walang kahirap-hirap si Zachary. Sa kanyang opinyon, si Ben ay palaging nasa ninanais na posisyon, at kung hindi sila magkapatid, maaaring mayroon siya matagal nang hindi nasisiyahan sa gayong kaugalian na paggamot. Ikaw ay bullheaded at hindi sapat na maraming nalalaman. Tinitigan siya ni Zachary ng masama. Mas maliksi si Ben kaysa sa iyo. Naiintindihan ko na. Ibinaba ni Bruce ang kanyang madilim na mukha. Mula ngayon, manahimik ka at huwag kang magsasalita kapag hindi mo kailangan, bantang utos ni Zachary. Oo. Ibinaba ni Bruce ang kanyang ulo at tumahimik. Maya-maya, dumating na ang sasakyan nila sa South Sea Restaurant. Mula sa malayo, nakikita ni Zachary ang Rolls-Royce ng pamilya Lindbergh at ang itim na Maybach na kanyang pinahiram kay Luis. Pagbaba ng sasakyan, naglakad si Zachary patungo sa restaurant kasama ang kanyang mga bodyguard. Naririnig ng isa ang isang romantikong piyesa na tumutugtog sa piano sa labas lamang ng pinto, samantalang napuno ang hangin na may sariwang floral fragrance at isang pahiwatig ng tamis. Habang naglalakad siya papasok sa restaurant, napahinto si Zachary sa kanyang paglalakad nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Sa piano sa may bintana, sina Luis at Charlotte ay may piano duet. Magkasama silang gumaganap ng ikalimang symphony ni Beethoven na Symphony of Fate. Kasabay ng kanilang kahangahangang mga kasanayan, sila ay walang putol at perpektong nakasync na sila ay tumunog at ganap na walang kamali-mali. Hindi napigilan ng mga waiter at iba pang kumakain sa restaurant na mapatingin sa performing duo. Hindi lang iyon, ngunit ang ilan sa kanila ay nagsimulang kumuha ng mga larawan upang makuha ang isang hindi malilimutang sandali. Sa kabilang banda, bitter si Zachary habang nakatingin sa kanila ng hiwalay. Piano lang yan. Ano ang napakahusay sa pag-alam kung paano ito laruin? Ako rin. Fine, hindi ko kaya. Sa wakas, nang matapos ang pyesa, bumaha sa restaurant ang magulong palakpakan. Sa sandaling iyon, ang ilan sa mga kumakain at waiter ay nakikibahagi sa masayang talakayan. Siguro sila ang ilan sa mga pinakadakilang pianista sa mundo. Kahanga-hanga iyon. Tama, kaya lang wala kaming ideya sa background nila. Parang hindi ko pa nakikita sila sa media. Ang isang tunay na mahusay na maestro ay hindi nangangailangan ng anumang publisidad. Hindi lang phenomenal ang skills nila, but they both look like real-life characters from the fairy tales kaya maganda at kaakit-akit. Eksakto, isang perpektong tugma. Kung tutuusin mula sa maayos na paraan ng pakikipag-ugnayan nila sa isa't isa, malamang na mag-asawa sila. Nabalitaan ko na itong mga rosas at lobos sa restaurant ngayon ay inilagay pataas ng lalaking ito. Baka siya ay nagpaplano para sa isang panukala. Wow, ang galing! Sinong mag-aakala na masasaksihan natin ang napakagandang pag-ibig na kwento ngayon? Kabanata 745. Ang mga pagbigkas na ito ay nagdulot ng kahit na pagtatampo sa mukha ni Zachary. Sabay lapit ng kilay niya na pinagsama-sama, humakbang siya. Sa sandaling iyon, ang duo sa piano ay magiliw na nakangiti sa isa't isa. Ang matalim na asul na mga mata ni Luis ay nakatingin kay Charlotte na may nakatutuwang tingin. Sa kanyang mukha, ang kanyang mga labi ay kumerba sa isang matamis na kalahating buwan na naglalarawan ng kasiyahan sa loob ng kanyang puso. Tulad ng kay Charlotte, mayroon ding malawak, magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Ang kislap sa kanyang mga mata ay lalo na maamo nang tumingin siya kay Luis. Magkatabi, sila na nakaupo sa piano stool, mukhang intimate at mapagmahal sa isa't isa. Kumatok, kumatok, kumatok. Out of the blue, narinig nilang may nagre-rap ng knuckles nila sa piano. Nalipat ang tingin ng lahat sa restaurant sa misteryoso, mayabang, at walang pakialam na dark suit na lalaking ito. May likas na kabangisan na nagmumula sa kanya, na nagtulak sa iba na lumayo sa takot. Hindi lang iyon ngunit may matinding malamig na kislap din sa kanyang mga mata. Para bang siya si Lucifer na bumangon mula sa impyerno para lang sirain ang relasyon ng dalawang magkasintahang ito. Sa pagkakataong iyon,
nawala ang panaginip na kapaligiran. Ang lahat ng mga nanunood ay umatras ng mahiyain at hindi ng ahas na lumapit dahil sa takot na masangkot sa paparating na panganib. Zachary, tumangala si Charlotte at nagpakita ng mahabang mukha nang makitang siya iyon. Ano ang ginagawa mo dito? Pumunta siya para sa akin. Hindi alam ni Louis ang masalimuot na relasyon ni Zachary at Charlotte at naisip iyon na pumunta nga si Zachary sa restaurant para hanapin siya. Kaya naman, hinila niya si Zachary sa gilid at nagsalita sa mahinang boses, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang pumunta? Bakit ka nandito? Sinabi ko na sa iyo." Sumulyap si Zachary kay Charlotte at pinaalalahanan siya sa mataimtim na paraan, ang babaeng ito ay hindi isang mabait na kaluluwa. "Don't worry about me. Alam ko ang ginagawa ko." Napabuntong hininga si Louis at nag-aalalang siniko si Zachary. "Umalis ka na ngayon. Kung hindi, papagalitin ka ni Charlotte. Alam na niya na ikaw ang nagdala sa akin sa sultry night kagabi." "So what if she did?" Nagtaas ng kilay si Zachary at tinitigan ng masama si Charlotte. Bilang ganti, mapait din ang tingin ni Charlotte sa kanya. Itinuring nilang dalawa ang isa't isa bilang mga kaaway, at walang sinuman sa kanila ang susuko bago ang isa. "Alam kong ginagawa mo ito para sa akin, at naparito ka para balaan ako dahil nag-aalala ka na baka ako ay nilinlang." Inilagay ni Louis ang kanyang kamay sa balikat ni Zachary at idinagdag sa mahinang boses, "Pero isa na akong matanda na. Naiintindihan ko ang pagkakaiba ng mabuti at masama. You're too naive. You don't understand." Yumuko si Zachary at bumulong sa tenga ni Louis. Hindi lang ang babaeng ito ay may mapanganib na pagkakakilanlan, ngunit siya rin ay nagtatampo at marahas. Dagdag pa, siya ay nagpapanatili ng isang ligaw na hayop bilang kanyang alagang hayop. Sinasabing ito ay isang agila na partikular na kumakain sa mga mata ng mga lalaki. "Ano?" Namutla si Louis sa isang iglap dahil sa sobrang takot. "Hindi pwede." Si Bruce, na nakatingin sa gilid, ay tahimik na humagulgol. Mabait at simpleng kaluluwa talaga si Sir Louis. Samantala, si Zachary naman ay hindi pa rin nagpapahuli. "Why not? Why don't you ask her yourself kung hindi ka naniniwala sa akin?" Nang makitang nag-aalinlangan si Louis, ipinagpatuloy ni Zachary ang panghihikayat sa kanya, "May isa pa. Balita ko sadomasochistic siya." "Hindi." Nanlaki ang mga mata ni Louis sa takot, at lumingon siya, na tinitigan si Charlotte, at mabilis na lumingon pabalik habang nagmamadaling sinabi, "Saan mo narinig ang lahat ng mga bagay na ito?" Imposible iyon. Si Charlotte ay isang mabait at walang kapintasang babae. Hindi siya ganoong klase ng tao. "You're such a silly man. Bakit niya isisiwalat sa iyo itong hidden side niya? Pero, sige, putulin na natin ito." Hindi binibigyan ng pagkakataon si Louis na magsabi ng kahit ano, hinawakan ni Zachary ang kanyang palso at aalis na sana siya, "Sumama ka sa akin." "Tara na." Lumingon si Louis para tignan si Charlotte tapos kay Zachary ulit. Nasa dalawang isip siya. Sa oras na iyon, ang mga nanunood ay hindi na makatabi sa katahimikan at nagsimulang managhoy. "My goodness. All this while I was under the impression that this blue-eyed handsome is a couple kasama ang ginang. Akala ko nandito ang magandang binata na naka-dark suit para sa babae. Sinong mag-aakala na siya ay dito talaga para sa lalaki? Alam ko, masyado kayong konserbatibo. Nakita ko na ito. Ito ang tunay na pag-ibig." Isang magandang dalaga sa crowd na nag-rolled her eyes and continued with a spug on her face. Ang dalawang gwapong ito ay nakakasilaw na contrast na nagpupuno rin sa isa't isa. Para silang yin at yang, one is standoffish kapag ang iba ay mabait. Talagang perfect match silang dalawa. Ang pakikinig sa mga tittle-tattle na ito ay nagbigay ng ginhawa kay Bruce, "Sabi ko naman sa'yo eh." Ang dalawang lalaking ito ay mas parang mag-asawa kaysa kina Louis at Charlotte. Namula si Zachary nang marinig ang mga bulungan. Ang chismis na ito ay nangyari upang suportahan ang pahiwatig ni Bruce na puna kanina. Goodness! Ano ang pinag-uusapan nila? Hiyang-hiya si Louis kaya namula ang pisngi. Sila ay akala talaga ikaw at ako. Tinuro niya si Zachary tapos sa sarili niya.
Pagkatapos noon, nahihiyang tinakpan niya ang mukha niya. Hindi mapigilan ni Zachary na imulat ang mga mata, ito ay napakahusay. Gaano katipikal na gumamit ng ganyang labis na wika ng katawan. Luis. Tawag ni Charlotte. Dito. Susugod na sana si Luis sa tabi niya, pero pinigilan siya ni Zachary. Tense, sinubukang itulak siya ni Luis. Umalis si Zachary. Hoy, bitawan mo ako. Iniisip ng lahat na may kakaibang nangyayari sa pagitan nating dalawa, pero hawak mo pa rin ang kamay ko. Hindi namin kailanman magagawang linawin ito. Pinagkakatiwalaan mo siya sa halip na ako. Tanong ni Zachary na nakakunot ang mga kilay. Hindi. Nag-alinlangan si Luis na pumili, kaya bumalik siya. Well, you can stay and dinner with us. Kung ano man ang meron, hayaan natin hanggang matapos ang pagkain, okay? Okay. Bumitaw si Zachary sa pagkakahawak kay Luis. Umupo silang tatlo, kasama sina Zachary at Luis sa isang tabi habang si Charlotte ay nakaupo sa kabilang panig. Magulo pa rin ang restaurant sa mga bulungan at daldalan ng mga nanunood. Pansamantalang tinanong ni Luis, Charlotte, pwede ba akong makiupo sa iyo? Oo naman. Buong pusong sumang-ayon si Charlotte. Agad namang nagpalit si Luis ng upuan sa kabilang side at umupo sa tabi ni Charlotte. Napakabilis ng kanyang paggalaw na para bang tinatakasan niya ang isang uri ng pagbabanta. Samantala, tiningnan siya ni Zachary na parang daggers at kinuha ang menu na iniabot ng restaurant manager. Siya ay mabilis na umorder ng isang bote ng alak at saka ipinasa kay Luis ang menu. Nag-pre-order na ako ng mga pagkain para sa sarili namin ni Charlotte. Dagdag ni Luis habang kinukuha ang menu, ikaw ba ay siguradong wala kang gusto? Naghapunan na ako. Itinaas ni Zachary ang baso at humigop. Kung gayon bakit ka nandito? Nagtaas ng kilay si Charlotte at tinignan ng masama si Zachary. Sinulyapan siya ni Zachary nang walang pakialam ngunit hindi ito umimik. Charlotte, huwag kang ganyan, mabilis na depensa ni Luis kay Zachary, best friend ko si Zachary. Kung ganoon, ano ang tungkol sa akin? Pakay na tanong ni Charlotte. Ikaw, medyo kinakabahan si Luis habang nagpatuloy, you're my favorite girl. Nakikita ko. Itinaas ni Charlotte ang isang baso ng red wine at tinanong si Luis, kung ito ay isang baso ng lason at nasa between him and me, one of us have to drink it para mabuhay yung isa, how would you decide? Ako, si Luis ay nasa isang nakababahalang sitwasyon at hindi makapili. Sa sandaling iyon, direktang kinuha ni Zachary ang baso mula kay Charlotte at ibinaba ang lahat sa isang lagok. Parehong natigilan sina Charlotte at Luis. Ang ekspresyon ni Charlotte ay naging hindi maipaliwanag na komplikado, at siya ay nakasimangot, na sinulyapan si Zachary. Nagulat si Luis sa una, at pagkatapos, siya ay matinong na antig. Ibinaba ni Zachary ang baso at tumangala kay Charlotte. Kontento ka na ba ngayon? Anong ibig mong sabihin? Halatang naguguluhan si Charlotte. Hindi ko hahayaang malagay ka muli sa panganib bulalas ni Zachary, ngunit mabilis siyang lumihis. Ginawa ang mga babae upang maprotektahan. Kaya naman, tungkulin ng mga lalaki na maging mga maginoo. Tama, mahusay na sinabi, Zachary. Hindi napigilan ni Luis na purihin siya at pinasalamatan siya bilang pasasalamat sa pagbibigay ni Zachary sa kanya. Dapat mong maunawaan na ito ay dapat na isang baso ng lason. Mamamatay ka sa pagkuha nito. Si Charlotte ay binigyan siya ng masamang tingin. Napansin mo ba talaga ang sinabi ko? Oo, ginawa ko. Tumingin si Zachary sa kanya nang may malalim na titig at sumagot sa maalab na paraan, mas gugustuhin kong mamatay ang sarili ko kaysa hayaan kang mamatay, okay. Biglang nanlamig si Charlotte, at sa hindi malamang dahilan, medyo naantig siya sa narinig na mga salitang iyon. Parang matagal na siyang naghihintay para lang marinig ang mga salitang ito. Zachary, you. Nataranta si Luis habang nakatingin kay Zachary. Anong sabi mo? Iyon ay dapat na malutas ang iyong problema. Mabilis ang isip ni Zachary habang mabilis na idinagdag, so what do you na pag-isipin mo itong kaibigan ko? Napakagaling mong kaibigan. Paulit-ulit na tumango si Luis. Sa malalim na pagtingin sa mga mata ni Zachary,
lubos na naunawaan ni Charlotte na ang kanyang mga salita ay malinaw na mga katha na gagamitin ng isang lecturer para mangakit at manligaw sa mga babae. Pero kakaiba, na-touch siya. Ito ay isang kakaibang pakiramdam para sa kanya. Naramdaman ni Zachary na sumulyap si Charlotte sa kanya, ngunit hindi siya lumingon sa kanya. Pinagpatuloy niya ang paglalasap ng alak sa katahimikan at nakikipag-usap kay Luis. Samantala, maraming pagkakatulad sina Luis at Zachary, kaya ang palitan at pakikipag-ugnayan sa pagitan nila ay madalas at nakaka-relax. Si Zachary ay mas palakaibigan din sa paligid ni Luis kumpara sa kung gaano siya kalayo at mapang-akit sa harap ng iba. Habang nag-uusap sila, isang masaganang hapunan ang inihain. Tahimik na kumain si Charlotte habang si Luis ay inaalagaan siya ng buong ingat. Kahit na ganoon, nararamdaman niya na mas pinapansin niya ang diskusyon nila ni Zachary. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nakapagsalita si Charlotte dahil pakiramdam niya ay hindi siya tinatanggap sa dining table na ito nung ang tanging tao na dapat magkaroon ng ganitong pakiramdam ay si Zachary. Kasabay nito, nagsimulan na rin ng panibagong pananahimik ang ibang mga kumakain at waiter sa restaurant na nagchichismisan nang makita ang nangyari sa mesa. See, among them, he's really close to the other man than the woman. Goodness, parang siya ay hindi gusto. Gaano kalungkot iyon. Alam ko, di ba? Feeling ko, itinatakda siya ng dalawang lalaking ito para sa isang sham marriage. Og, paano ka walang hiya? Well, it's not really shamming though. Mukhang alam ng babaeng iyon ang tungkol sa relasyon nila. Sus, masyadong gusot at komplikado. Alam ko. Tiyak, wala sa mga mahinang tatal na ito ang narinig ng sinuman sa mga taong pinag-uusapan. Sa halip, ito ay ang mga bodyguard na sina Bruce, Lupin, at Morgan, na nahuli ng malinaw ang bawat salita ng nagchichismis. Walang pakialam si Bruce dahil matigas siya sa pag-iisip at hindi tinatablan. At saka, alam niya ang aktwal na intensyon ni Zachary kaya hindi siya naapektuhan. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol kay Lupin at Morgan. Pulang-pula ang mukha nilang dalawa sa galit, at hindi sila nasisiyahan para kay Charlotte. Ring, ring. Biglang tumunog ang telepono ni Zachary, at nang makita ang caller identification na ipinakita sa screen, kumaway siya kina Luis at Charlotte at lumabas para sagutin ang tawag. Sa wakas, si Luis at Charlotte na lang ang natira sa mesa. Nang makita ito, mabilis na naglabas si Luis ng isang napakagandang kahon ng regalo at ibinigay ito kay Charlotte. Charlotte, buksan mo ito at tingnan kung gusto mo ito. Salamat. Kinuha ni Charlotte ang kahon at itinaas ang takip. Isa itong kumikinang na kwintas na diamante. Ito ay maganda. Gustong-gusto ko ito. Salamat. Pagkatapos noon, ibinalik niya ang takip sa kahon, itinabi, at nagpatuloy sa pagkain. Mukhang hindi mo nagustuhan. Sinulyapan siya ni Luis na may pag-aalinlangan. Yung brilyante ba o kwintas? Ano ang hindi mo nagustuhan tungkol dito? Bibilhan kita ng iba sa susunod. Hindi ka lang niya gusto. Hindi napigilan ng isang batang magandang lalaki mula sa mesa sa tabi nila ang kanyang mga salita and lashed out, walang hiya kang tao. Nagloloko sa ibang babae kapag may boyfriend ka na. Sa sandaling marinig ito ng iba, nagsimula silang magkumpas muli. Hindi mo dapat niloloko ang isang batang babae dahil lang sa gwapo ka. Oo, immoral yan. Kapansin-pansing na dismaya si Luis at nagtataka siyang tumingin sa kanila habang nagmamadaling nagpaliwanag, hindi nyo naintindihan. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay nalunod ang kanyang boses sa mga nagdadaldal sa paligid. Napaluha si Luis. Kung alam niyang magiging ganito ang mangyayari, nag-book na sana siya ng buong restaurant. Akala niya the more the merrier, and such a romantic and memorable moment between him at dapat biyayaan si Charlotte ng isang masaya at masiglang kapaligiran. Kaya, hindi siya nagpatuloy na nag-book ng buong restaurant. Gayunpaman, hindi niya kailanman inaasahan na ang mga bagay ay mangyayari sa ganoong nakakapanghinayang nakahihiyan. Sa pagkakataong iyon, pinigilan ni Charlotte ang sarili sa pagtawa at sinadya niyang tinanong si Luis, "No wonder, palagi kong iniisip na may something fishy sa inyong dalawa."
Maging matapat at sabihin sa akin kayong dalawa ba ay may relasyon talaga? Hindi, I swear. Nagtaas ng kamay si Luis habang bumulalas. Magkaibigan lang kami ni Zachary. We're not in a relation. Kung ganoon, bakit mo siya hiniling na sumama? Medyo nagtatampo na tanong ni Charlotte. Akala ko ikaw lang at ako. Hindi ko talaga siya inimbitahan. Kusa siyang dumating. Sa pagmamadali, sinabi ni Luis, natatakot siya na ako ay malinlang, kaya siya ay dumating upang balaan ako. Malinlang? Anong ibig mong sabihin? Binigyan siya ni Charlotte ng nagdududang tingin. Noon lang napagtanto ni Luis na hinayaan niya itong lumabas, at bigla na lang siyang nasa isang pagkawala ng mga salita. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Zachary mula sa labas. Nagmamadaling sabi ni Luis, Charlotte, pag-uusapan natin yan mamaya. Hindi siya pinilit ni Charlotte, ngunit ang mga titig na ipinukol niya kay Zachary ay mas naging malalim. Ang bastos na lalaking ito ay sinadyang dinala si Luis sa sultry night at siniraan pa ako sa harap ni Luis, ha? Ako na ang bahala dito. Maghintay ka lang. Nauna rito, nakatanggap si Zachary ng tawag mula kay Henry, na nagtanong kung bakit hindi niya sinasamahan si Cynthia sa ospital at kung nasaan siya. Sinabi sa kanya ni Zachary na may gagawin siya kay Luis at bibisitahin niya si Cynthia mamaya. Dahil dito, pinilit siya ni Henry na pumunta sa ospital bago mag-alas 10. Pumayag naman si Zachary. Pagtingin sa oras, pasado alas 9 na, at magtatagal bago siya makarating sa ospital. Kaya naman, halos 10 minuto na lang ang natitira sa kanya bago siya umalis. Zachary, handa na ang alak mo. Tikman natin. Nakonsensya si Luis sa pagpapadulas nito kanina, kaya sinubukan niyang pasayahin si Zachary. Binuhusan na siya ng waiter ng kalahating baso ng alak. Humigop si Zachary at mahinahong bumalik, not bad. Mr. Knock, labag sa batas ang stalking. Alam mo ba iyon? Biglang nagsimula si Charlotte. Ano? Napapikit si Zachary. Bakit? Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang ebidensya? Nag-scroll si Charlotte para sa isang larawan sa kanyang telepono. Hindi ba gadget ito mula sa kumpanya mo? Lumingon si Zachary at nakita ang dalawang mekanikal na kalapati na ganap na sumabog. Hindi ba yan ang prototype ng research project ni Robbie? Paano ito napunta sa kanya? Dalawang magkasunod na pinasok mo ang aking bahay gamit ang ganitong uri ng mababang teknolohikal na produkto sa surveillance at ini-stalk ako. Ibinalik ni Charlotte ang kanyang telepono at humiwalay na idinagdag, I am considering taking legal action laban sa iyo. Stalking. Totoo ba yun? Napatingin si Luis kay Zachary na may pagtataka. Parang hindi niya akalain na si Zachary ay talagang gagawa ng ganoong gawain. Demanda mo ako. Si Zachary ay tila hindi naabala. Maaari kitang kasuhan dahil sa pagpasok at pag-trigger sa pagmamaneho ng biktima ng alagang hayop upang salakayin ang iba. Oh, tama. Ang alagang agila mo ay isa sa protektado ng bansa na mga species kung saan ipinagbabawal ang pag-aanak. Oh, ano ang alam mo? Nakakuha ako ng permit, at ako ay isang legal na breeder. Sinamaan siya ng tingin ni Charlotte at walang pakialam. Talaga bang nag-iingat ka ng agila? Namutla si Luis nang marinig iyon. May hawak akong isa, mahinahong sagot ni Charlotte. Ang agila na iyon ay predaceous. Narito ang ginawa nito sa akin. Itinaas ni Zachary ang kanyang kamay at ipinakita ang ilang malalalim na peklat dito na hindi pa ganap na gumagaling. Aking kabutihan, ang mga ito ba ay iniwan ng agila? Si Luis ay lubos na nabalisa. Kahit ang isang tulad mo ay nagkaroon na nasaktan nito, pabayaan ako. Sa oras na iyon sa kagubatan malapit sa Ashenville Garden, tumingin si Zachary kay Charlotte nang walang pakialam habang siya ay nagpatuloy, kung hindi dahil sa akin, ang iyong medyo malalaking mata ay matagal nang nawala. Hindi ko hiniling na iligtas mo ako. Masiglang bumalik si Charlotte. Mabuti. Tumango si Zachary at taimtim na nagbabala, ang iyong alagang agila ay nakatakot sa aking mga anak sa bahay ngayon, at hindi ko pa nasesettle ang score na ito sa iyo. Ito ang unang babala. Kung mangyari ito muli, tiyak na aalisin ko ito sa kanyang mga balahibo at igisa ito. How dare you? Tumaas ang isang kilay ni Charlotte.
Subukan mo ako. Tiningnan siya ni Zachary na parang mga punyal at tumayo mula sa kanyang upuan para umalis. Aalis na ako. Mag-iingat ka, Luis. Zachary, Zachary. Tawag ni Luis sa kanya. Pero hindi sumagot si Zachary. Pinagmasdan ni Luis ang unti-unting pagkawala ng figure ni Zachary sa kanyang paningin. At pagkatapos ay lumingon siya kay Charlotte na nabalisa. Charlotte, bakit mo pinapanatili ang isang agila bilang iyong alagang hayop? I like it, so I keep it, malamig na sagot ni Charlotte. May problema ba dyan? Wala, patuloy na tumingin sa kanya si Luis ng maamo. Iniisip ko lang na ang isang agila ay masyadong mabangis, kaya mayroon akong isang mungkahi. Bakit hindi ka nag-iingat ng iba pang maliliit na alagang hayop? Kung gusto mo ng mga ibon, inirerekomenda kong mag-alaga ka ng maliit na loro. Isang maliit na loro. Para sa ilang kadahilanan, ang mga salitang iyon ay tila hindi maipaliwanag na kagiliw-giliw kay Charlotte. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Charlotte, nakabili na ako ng mga tiket para sa isang opera. Sabay ba tayong manood nito mamaya? Pansamantalang tanong ni Luis. I can't. I have other things to attend to. Dahil sa pagkabagot, tumayo si Charlotte at umalis. Charlotte, Char. Sa pagmamasid sa pag-alis ni Charlotte, si Luis ay hindi nakaramdam ng pag-aatubili sa halip, nakahinga siya ng maluwag. Pagtingin sa ibaba, may galos sa perlakyo ng kanyang kanang palad. Isa itong marka ng kagat na iniwan ng alagang ahas na iniingatan ni Danrick. Muntik na siyang mamatay noon. Kaya naman, hanggang ngayon, takot pa rin siya sa mga mabangis na hayop. Noong una, inakala niyang iba si Charlotte sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya inaasahan na. Ang pag-iisip tungkol sa mabangis na hayop ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Sa oras na iyon, si Zachary ay nagmamaneho pa sa kalsada nang ang isang dash ng pilak ay tumakbo pasulong sa bilis ng kidlat sa kanyang sasakyan. Pagtingin sa pilak na kislap sa kanyang harapan, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang kalahating ngiti. Iyan ba ay isang tao mula sa pamilyang Lindbergh? Nakita ni Bruce ang pilak na gitling, at siya ay labis na namangha. Nakakagulat na kasanayan sa pagmamaneho. Oo, tugon ni Zachary at saka idinagdag, sumunod ka. Oo, inapakan ng bodyguard niya ang gas pedal at hinabol ito. Ganun pa man, masyadong mabilis ang takbo ng sasakyan sa harapan para mahabol niya. Sumimangot si Zachary at nag-utos, move. Let me drive. Oo, Mr. Noct. Inactivate ng bodyguard ang cruise control at lumipat sa passenger seat. Kinuha ni Zachary ang driver seat mula sa backseat at sa ilang maayos na pagpapatakbo ng kotse, bumilis kaagad at nagpauna sa bilis ng liwanag patungo sa sasakyan sa harapan. Sa isang kisap mata, naabutan na ng sasakyan ni Zachary ang pilak na kotse. Nakatitig sa rearview mirror, nag-aalalang sumigaw si Morgan, "Damn, naabutan nila." Hindi pwede. Ilang sandali lang ang nakaraan nila. Mabilis na tumalikod si Lupin. Ayan na, naabutan talaga kami ng sasakyan. Sa lalong madaling panahon, ang parehong mga kotse ay nasa parallelism at unison. Para silang dalawang kidlat, isang itim at isang pilak, na sumugod pasulong sa mas mataas na bilis. Lumingon si Morgan at napabuntong hininga. Si Zachary daw ang driver. Hindi yung bodyguard. Lumingon ulit si Lupin. Sumunod naman si Charlotte, at mula sa malabong tanawin sa labas ng bintana, nakita niya ang pamilyar na figure. At the same time, nakatingin din siya dito. Magmaneho ng mas mabilis. Utos ni Charlotte. Oo, binilisan pa ni Morgan ang takbo, pero kahit anong bilis niya, katabi niya ang Rolls-Royce at palaging makakasabay ng hindi bumabagal kahit kaunti. Natarante siya kaya pinagpawisan siya, at humigpit ang hawak niya sa manibela. Sa gayon sa lalong madaling panahon, hindi siya nang ahas na maluwag. Mukhang nalampasan ng kakayahan ni Zachary ang mga bodyguard niya. Labis na nag-aalala si Lupin. Morgan, sabihin mo ng malinaw. Halos magkadikit ang mga kilay ni Morgan.
Ang galing ng bodyguard niya na katulad ng sa akin, ngunit ang kahusayan ni Zachary ay higit pa sa aking antas. Ganun ba talaga siya kapanipaniwala? Napatitig si Charlotte sa kotse sa tabi nila at biglang nagsalita, "Get sa labas ng highway mula sa side exit." Ano? Laking gulat ni Morgan. Iyon ay isang biglaang pagbabago ng ruta. "Gawin mo lang ang sinabi ko," mahinang ungol ni Charlotte. Oo, agad na nagpalit ng lane si Morgan at dumulas sa ramp. Ang biglaang pag-alis ng pilak na Rolls-Royce ay naiwan ang itim na kambal nito na naiwan. Ito ay bumalik sa kanyang sarili muli. Gaano man siya kagaling, nang walang anumang kompetisyon at paghahambing, walang nakasaksi sa kanyang kadakilaan. Bumalik sa itim na kotse, si Zachary ay nagulat na walang imep. Hindi niya maintindihan kung paano gumana ang isip ng isang babae. Naisip niya na ito ay maaaring maging isa pang tugma para sa kanya upang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho, ngunit hindi niya gagawin na inaasahan na naglalaro na naman sila ng foul. Talagang likas na walang hiya ang mga babae. Si Zachary ay walang interes at wala nang gana sa pagmamaneho, ngunit dahil ang bilis ay napataas, walang paraan na makabalik siya sa backseat at hayaang magmaneho ang bodyguard. Kaya, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pagmamaneho. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Seren Hospital. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan ay nakita ni Zachary si Spencer na ikinagulat niya. "Mr. Spencer, nandito ka." Nag-alala si Mr. Noct at nagpumilit na pumunta, kaya kinailangan kong samahan siya, paliwanag ni Spencer. Siya ay hiniling sa akin na pumunta at hintayin ka rito kapag nakita niyang oras na. Mas mabuti pa iyon kaysa sa pakikitungo niya sa akin. Medyo nagulat si Zachary. Alam niyang si Cynthia ang nag-aalaga kay Henry nitong 2 taon, na lumikha ng ugnayan sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zachary na magiging ganoon kalakas ito. Kabanata 750. Si Mr. Noct ay isang disenteng tao na pinahahalagahan ng mga tao sa paligid niya, si Spencer ay sinabi. Si Miss Blackwood ay walang tipid na pagsisikap sa pag-aalaga kay Mr. Noct nitong 2 taon. Ngayong naaksidente siya, normal lang para kay Mr. Noct na mag-alala. Oo, tumango si Zachary at hindi na nagsalita pa. Pagdating sa ward, kakatok na sana sila sa pinto at papasok nang marinig nila ang boses ni Henry mula sa ward. "Manatili ka lang sa amin nang may kapayapaan ng isip sa hinaharap. Nagkataon na maliit ang gusali doon ay may ginawang klinika, na magiging maginhawa para sa iyo na gumaling." Nang marinig iyon, itinulak ni Zachary ang pinto at pumasok. "Zachary, nandito ka na pala." Masigasig na binati siya ni Taylor. "Bilasan mo, halika at maupo ka." "Sige." Magalang na tumango si Zachary at binati si Henry, "Lolo. Anong nagtagal sayo?" Galit na tumingin sa kanya si Henry. "May nangyari kay Louis, kaya pumunta ako," matiyagang paliwanag muli ni Zachary. "Ayos lang. Halika at maupo." Sumenya si Taylor sa kanya na may matinding init. Lumapit si Zachary sa gilid ng hospital bed, at noon lang, tuluyan na siyang napatingin kay Cynthia at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako, salamat." Sumenya si Cynthia sa sign language. Medyo naka-recover na siya kahit mapotla pa rin ang kanyang mukha. Sa pangkalahatan, walang problema sa sitwasyon niya ngayon. "That's good. Magpagamot ka at gumaling ka kaagad," magalang na sabi ni Zachary. "Sige, salamat." Tumango si Cynthia at ngumiti sa kanya. Medyo awkwardly, umupo si Zachary sa tabi ng kama. Nawalan siya ng masabi, at ganoon ang sitwasyon niya ay pinakatakot sa pakikitungo bilang wala siyang dapat pag-usapan. Makaka-discharge na si Cynthia bukas. Direktang anunsyo ni Henry, "I've already told them to let her na manatili sa iyong bahay. Mas maginhawa para sa kanya na magpagamot doon." "Natatakot ako na hindi talaga iyon angkop." Kumunot ang noo ni Zachary. "Anong problema niyan? Hindi naman kasi siya nagstay doon." Napakapilit ni Henry. Noong si Ellie ay may sakit, nanatili si Cynthia doon ng 1 buwan at ginugol ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga kay Ellie. "Mayroon ka na nakalimutan mo na yon." Walang imak si Zachary,
pero pinipigilan niyang magsalita ng sobra sa harap ni Taylor at Cynthia. At saka, si Cynthia ang nag-aalaga kay Ellie dati, and she deserved credits for that. Pagkatapos ng insidente kay Charlotte, si Ellie ay madalas magkasakit. Noong una, ito pa rin ay mapapamahalaan para kay Reyna. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang laban sa gamot ay bumilis, at karamihan sa mga gamot ay naging hindi epektibo. Nagkasakit muli si Ellie, at maging si Reyna ay nataranta. Noong panahong iyon, inayos ni Henry na gagamutan ni Cynthia si Ellie. Inilapat niya ang acupuncture treatment sa tradisyonal na Chinese medicine, physiotherapy, at masahe upang makatulong sa pagpapagaling kay Ellie. Sa ilalim ng kanyang masikasong pangangalaga at paggamot sa loob ng isang buwan, hindi lamang gumaling si Ellie, kundi gumaling din ang kanyang katawan at lumakas. Dahil doon, palaging nakaramdam ng utang na loob si Zachary kay Cynthia. Nakaayos na. Nang makitang hindi tumutol si Zachary dito, nagpatuloy si Henry sa pagpapatibay sa kanyang desisyon. Sinabi niya kay Reyna, na naghihintay sa gilid, ayusin na ipadala si Cynthia sa susunod na umaga. Napatingin si Reyna kay Zachary at magalang na sumagot kay Henry, "Oo, Mr. Noct. I will. Hindi ba masyadong abala para sa iyo yun?" Nagpakita lamang ng kagandahang loob si Taylor matapos itong mapagpasyahan. "Of course not. It's such a spacious house with so many maids around. Anong hassle?" Si Henry ay natatawang idinagdag niya, "At saka, parang pamilya tayo. Don't worry about that. Maraming salamat." Nakangiting tumanggo si Taylor at nagpatuloy, "Mr. Noct, it's too stuffy in here. Ihahatid kita sa labas para makalanghap ng sariwang hangin." "Oo naman, kailangan ko rin ng sariwang hangin." Tinapik ni Henry ang binti ni Zachary gamit ang kanyang saklay at sinabing, "Tumayo ka dito at samahan mo si Cynthia." Walang magawa si Zachary kundi tahimik lang. Pagkaalis ng dalawang lalaki, may bigla siyang naalala, kaya nagtanong siya, "What happened yung sa car crash?" Hindi sinasadya o sinasadya. Nang marinig iyon, ang ekspresyon ni Cynthia ay naging kinakabahan, at ang kislap sa kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkakasala habang iminuwestre niya sa pagkabalisa, ito ay isang aksidente. Talaga, tiningnan siya ni Zachary ng mahabang tingin at naramdaman niyang may mali. Sa kabila yun, wala siyang sinabi. Tumanggo si Cynthia at hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. "Magpahinga ka ng mabuti." Tumayo si Zachary at umalis.